Hey yo, what's up guys? PG Reminds of GY6PH and welcome back to our channel. So today meron ditong Bergman na may trouble. Hindi to kasali sa Bergman project natin. Pakita ko sa inyo. Meron siyang check engine at yung usual na sakit ng Bergman, which is yung hard starting at walang minor. So ito ay na-change oil ko na kahapon, tsaka palit gear oil. Tapos ngayon, yun nga, i-check ko yung hard starting niya. Yan, na ano nyo, narinig nyo. Kailangan nyo pang ibombahin, tapos ayan, maririnig nyo talaga na mababa ang minor. Kapalitan ko na ng bola kahapon, 19 grams, tapos the rest is stock na. Tapos replacement belt, yung TTGR na brand, change oil and gear oil. So ayan naman ang isusunod ko, yung hard starting. So madalas na issue dito is yung ISC. Susubukan ko kung yun yung talagang issue. Tapos, ayan, may check engine siya. Ang problema, wala tayong pang-diagnose. So, 16,000 pa lang yung mileage niya. 16,294. Ito, may nanggugulo na naman dito. So, patayin ko muna. Tapos, tatanggalin natin 10mm. 1, 2, 3. Tapos, screw. So, mukhang dati nabuksan na to kasi hindi na align, no? Yan, hindi na align. Yes, ganun din to. Siguro dati na napacheck to. So, tatanggalin natin. Maluwag, oh. So, yan, natanggal ko na yung 10mm bolt, tatlo, then screw, 1, 2, 3, 4. Angat na natin itong upuan. So ito yung kalagayan ng kanyang unit sa ilalim ng upuan. So ito yung ISC, ito yung tatanggalin natin. Yung socket muna. Yan, natanggal ko na. So ito naman yung tatanggalin natin. Gamit tayo ng screw na maliit. Yan. So dapat yung gamit nyo dito is yung medyo matabang screw. Ang tigas Mukhang ngayon lang pala ito nabuksan. Matigas eh. Yan. Yung matabang klase na screw ito. Para iwas loose thread. So madalas na issue dito is yung marumi. O kaya nawawala sa adjustment. So dahan-dahan nyo lang hilain. Naigpit Yun. So, ito na siya. Yan. Lipat tayong pwesto. Ito na yung ISC natin. Yan. May spring siya. Tapos, yun. Hindi ko sure kung kita nyo. Madumi na siya. Yung mga dark na liquid. So, ingat kayo sa pagtatanggal nito. Ito yung o-ring minsan. Naiiwan yan dun sa loob. Pag naiwan yan, katulad sa akin kanina, tapos pagbalik nyo, hindi sasakto, made-deform. So yan. Ayun may mga liquid siyang madumi. Ang gagamitin kong pang spray is ito, contact cleaner. Mas siya, mas soft kumpara dun sa CBT cleaner. Ay, wala na rin pala naman. Wait lang. Ayan, tapos ko nang sprayan ng contact cleaner. Gamitan na natin ng tissue. So, online, madaming dito. Madaming paraan kung paano yung tamang adjustment. Since hindi ako eksperto, susundan ko na lang sila. Meron nagsabi 5 turns mula sa baba, meron din nagsabing 6 turns. Meron din nagsabi na 5mm yata mula sa bottom. Ayan. So ito yung nangyayari, hindi lang naman sa Bergman, pati rin sa ibang mga unit like Aerox, Click. Alam ko nangyayari din to Buti, madali lang ayusin, di ba? Ayun, may madumi pa rin dun sa loob.
Yung iba nagpapalit na itong spring. Ayan, madumi na yung spring. Oh. Ito yata pwede natin gamitan ng CVT cleaner. Ayan, oh. Kita nyo yung dumi. Yung iba naglalagay pa ng rubber dito sa base ng pinaka-ISC. Naglalagay ng rubber stopper. Yung iba naman ay ball pen. Yung stem ng ball pen. Tapos yung iba straw ng sesto. Kanya-kanyang diskarte para hindi ka lang magpalit muna. Meron din ako nakita, nagpalit na ng manual. Ang disadvantage lang natin ngayon is wala tayong diagnostic tool. Hindi natin makikita kung ilan yung RPM natin. Yun yung sinasabi ko doon sa mga previous video ko. Walang tachometer si Bergman kaya medyo mahirap din pag wala kang diagnostic tool. Mas maganda pa rin syempre yung nasa tamang tono. Nasa tamang RPM yung unit mo. Wala nang laman. Tira ko lang yun dun sa keyboard ko nung ginawa ko eh. Medyo malinis naman na siya kumpara kanina. Ayan oh, yung duming nakuha ko. Ang dami. Babalik lang natin to. Yan. Diba nagpapalit na rin ng spring na ganito eh, pang Yamaha. Subukan natin yung 5 to 6 turns mula sa ibaba pataas. So isasagad ko lang to. Marumi pa rin yung dun sa baba. Wait lang. Balikan natin yung ano, parang marumi pa eh. Pinaka base. So hindi naman kailangan sagad pag bumaba na siya. Yan, pag bumaba ng ganyan, 6 turns daw, 5 to 6. So 1 half, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So medyo malayo pa, no? Pero subukan natin to, yung 6 na to. Yan, tapos install na natin ulit. Yan, ibabalik ko na yung ISC natin. Pero bago yon, subukan ko sprayan tong connector niya. Kaso wala na akong tira. Wala nang laman. Yan. At least nalinis. Konti. Sa pagbalik ng ISC, mag-ingat kayo kasi yan, gumagalaw siya tapos plastic. Medyo sensitibo. Baka masira. Plastic siya. Tapos, huwag nyong puwersahin. Kapag ka matigas, huwag nyong ituloy. Isa pa, dapat smooth yung pagpasok niya. Ayan. Gumalaw na naman. Ayan, naipasok na natin. Ayan, dapat ganyan lang. Smooth siya ipasok. Tapos lagay natin tong tornilyo. Meron niyang design. Medyo mahangin ngayon nalalaglag yung mga items ko. Yan. So hand tighten lang muna sa una. Hindi nyo pala kita. Yan. Tapos gamit tayo ng screw. Sa pag-set ng ISC, trial and error talaga to. Kasi wala tayong diagnostic tool. Tapos, iba-iba kada motor, iba-iba yung response niya. Hindi yan parehas. Kahit na parehas na unit, parehas na engine, hiyangan yan. Ayan.
Ayan, ikabit na yung ISC. Ngayon, susubukan naman nating i-start kung ano mangyayari. Ayan, testingin natin. Oops. Oh no! So, hindi siya hiyang. Mataas. Gagawin natin, babawasan natin siya ng kalahati. So, ganun ulit. Baklas tayo. Yan. So, dahil nalinis na natin siya, kahit hindi na natin siya tanggalin dito sa tag dito, yung socket, tsaka yung ISC mismo, kahit hindi na natin tanggalin. Yan. Kasi kanina, tinanggal ko lang siya para linisin. Ganun ulit. Slowly. Oops. So, iikot ko muna siya. Sagad. So, ito yung sagad niya. Half. 1, 2, 3. So, yan. Tapos, babalik ko na ulit siya. Yan. Yan. After nun, yung screw naman, lock. Yung iba, kapag ganun, dito na sa idle screw na adjust. Kaso disadvantage ng ganun, kumbaga, dapat dito pa lang sa ISC, tama na yung adjustment mo. Yan, higpitan lang natin. Pero at least one push start na, hindi katulad nung una, di ba? Yan. Tamang tight lang. Testing ulit natin. Yan, hintayin nyo laging mawala yung exclamation point tsaka check engine sa normal na scenario. Oh no! So, nagwa-wild pa rin. Malakas. Yun, babawasan ulit natin ng kalahati. So, ayan, medyo pinapahirapan na ako nito. May napanood din ako na ino-on muna. So, susubukan natin i-on muna. Yan. Tapos, tsaka natin isasagad. Yan, sagad na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan, subukan natin yan. Tapos, yan, susubukan kong di na ilak muna kasi nadodoble ako eh. Papatayin ko muna. Tapos bubuksan ulit. Tapos start. Ayaw. So, hindi. Hindi yun. So, tatanggalin ko muna. Tapos on. So, sagad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito yung una kong tinesting kanina, di ba? Yung 6 full turns. Ginawa ko lang 12 para half turns. Yung bilang. Kulit nito, medyo humirap pa. Kala ko saglit ko lang gagawin. Yan. Turn off, then turn on. Tapos start. Oh no. A few moments later. So yan, nagka-problema ako sa ISC. Kahit anong gawin ko, ayaw niyang mag-minor, laging mataas. Kahit anong adjust ko, 3 turns, 6 turns, half o full turns, ganun pa rin. Ang ginawa ko, dinaya ako na lang dito sa idle screw, binabaan ko na lang, sagad. Ayun, nagano naman siya. Yan, 2 yung RPM niya. Pwede pang ibaba, pero okay na yung tunog niya eh. Pares na dati.
Subukan natin kung mag-push start mag-isa. Siguro may kinalaman din yung check engine niya. Kailangan din talagang masalangan. So yan. O yan, normal na yung starting niya. Dinaya ko na lang sa minor kasi ayaw din talaga ng ISC kahit nakailang reset na ako. Pero yun nga, hindi ko alam yung history nito. Baka mababa yung minor, tinaasan lang ng may-ari. Hindi ko rin alam yung history kung in-adjust niya o ano. Kasi nakailang adjust na ako sa ISC, pero yung minor sobrang taas, umaabot sa 40. Pag in-adjust ko ng ISC, tapos in-start ko, pinatay ko, tapos in-start ko ulit, gano'n na naman, sobrang taas ng minor. Kaya dito ko na siya kinuha sa idle screw. Pero dapat itong masalangan pa rin ng diagnostic tool kasi meron siyang check engine to. So ngayon naman susubukan ko i-reset yung check engine niya. Diba sabi pag pinatay mo tapos binuhay mo, mabilis. So subukan natin yan. Yan. Mga 5 beses daw eh. Kailan na ako? Parang hindi naman effective. Oo nga, hindi effective oh. Wala, nakalima na akong patay sindi eh. Wala pa rin nangyari. So mahalaga dito, nagawa natin ng paraan yung minor na hard starting. Natagalan nga lang ako. Wala, hindi gumagana yung technique na on-off. Ibig sabihin, yung check engine na yan ay talagang nag-i-exist. Kailangan mapadiagnose para malaman kung ano yung kailangan ayusin sa unit. Baka yun din yung problema, kaya kahit nakailang reset na ako, tumataas pa rin yung minor. Tapos nainit ba talaga to? First time ko kasi nakagawa na ito. Ayun nainit siya. Parang nilalagnat. Mga 35 to 38 siguro. Nahawakan naman, pwede ibabad yung kamay. Pero alam mo, mainit siya. Yan. Habang nandito tayo, nakabukas na rin naman dito. Papalitan ko na rin yung air filter. Pinahirapan ako nun Sinek ko yung mga hose, okay naman. Wala namang pagmumula ng air leak. Testingin ulit natin. And push start. Ayan, 1 push start na. Nakuha sa pandadaya sa minor. Ayan. Palitan ko muna yung air filter natin. Ito yung tissue. Gamit na gamit talaga. Siguro luma tong oil na to kasi medyo dark siya. Kaka-change oil ko lang na ito kagabi. Ayan. Tissue. Medyo malinis naman yung loob. Yun lang, may oil lang. Hala, ito pala disadvantage ng tissue. Nag-iiwan siya ng residue. Mga parang alikabok or hibla ng mismong tissue. Para dun sa microfiber na basahan. Yan. Luma tong oil na to. Madilim eh. Madarken siya. Ganon din tong cover, lilinisan din natin. Ito replacement na air filter lang. Hindi naman ganun karami rin. Yun lang, may oil lang siya. Ito nga rin pala nililinis nyo to. Ayan o. Pwede to degreaser o yung CVT cleaner din siguro. Babaklasin nyo. Dito itong clip na to. Yan. Silain nyo to. Ayan, linisin ko. Tapusin ko lang to. Pwede nyo hugasan ng tubig kung gusto nyo. Basta mahalaga matuyo. Ito, nalinisan ko na yung cover ng air filter.
hinugasan ko. Ito yung replacement. Tapos ito yung original. Pero dapat to may foam pa eh. Tinanggal niya ang dating may-ari. So kakabit ko na to. Ayan. Ay, dito pala yung dapat may ano. Ayan. Ay, pumasok ah. Yan, ganyan. Ito pa pala, soli ko. So na yung clip nito. Yan dito. Hindi ko naman todo nilinis. Yung maging clear lang siya para kita mo kung may oil na natatapon or oil na tumatagas. Yan. Ito, babalik na natin. Yan. Tapos dito sa taas. Yan yung clip. Matigas. Parang kotse din eh. Tigas ah. Yun. Parang sa kotse din yung tigas. Tapos yan, yung mga screw na. Babalik ko na. Yan, napalitan na natin ng air filter, dinaya na natin yung minor. Testing ulit natin. Yan, one push start. Tapos okay na rin yung ano natin, minor. Road test ka na lang, babalik ko lang yung upuan. Yan, sa pagbalik ng upuan, ito lang ulit, 4 na tornilyo, tatlong 10mm bolt. Yan. So, ganun pa rin yung minor niya. Pero maganda mag-adjust kapag sobrang init na yung makina or naka-warm up na. Pero ngayon, yung tunog niya, katulad na dun sa mga Bergman na nadadrive ko. Yun, sa isa ko, yung Project Bergman. So, yun nga lang, may check engine talaga siya. So, sinubukan ko yung sa online, yung sabi nila, papatay na mabilis, tapos bubuksan para mag-reset, para mawala. Kaso consistent siya eh, ibig sabihin error talaga to. So ligpit ko lang itong mga tools, tapos yun, tapong ko yung lumang air filter, then conduct akong road test. So ayan, magkakonduct ako ng road test gamit tong unit na sinet up natin, yung minor, and also yung air filter, nagpalit tayo. So pag magre-road test kayo, dapat proper gear, helmet, sapatos. Pero ako dito lang sa subdivision kasi testingin ko lang kung okay yung ano niya, acceleration, okay ba yung minor niya. Dati kasi namamatay ito sa hams. Ayan, dumaan ako sa hams. So mukhang ngayon ay okay naman. Tahimik na rin yung makina niya. Okay naman yung throttle response niya. Although dati okay din naman talaga yung throttle response. Yun lang talaga pagka dadaan ka sa hams, magme-minor ka, ito, yan, mamamatay na yan. O kaya pag pinatay mo yung makina tapos binuksan mo ulit, yon, hard starting na. Testingin natin. Yan. Mukhang okay na. Testingin natin patayin, tapos buksan yung makina ulit. Yan. Papatayin ko muna, kill switch. Tapos start ulit. So yun, one push start, katunog na ng SDS. So yan, testingin natin. Lagi nyong unahin yung safety kapag ganito nagko-conduct kayo ng road test. At least ako nasa subdivision lang, kaya medyo controlled environment to. I mean, hindi ganong karami sasakyan. Although may bata, pero ngayon kasi tanghaling tapat na yan. Nakikita nyo, walang mga bata sasakyan. Tutulog sila.
Yan. Yan. Ito yung sinasabi ko, dati namamatay siya pag sa hams ako. Pero ngayon, medyo ngayon okay na siya. Yan. Dati kapag galing kang acceleration, tapos biglang hinto, yan, ganyan. Pag nagpreno ka niyan, mamamatay. So, ayan, hindi na siya namatay. So, okay na yung issue niya sa low idle at hard starting. Yun lang, may check engine lang siya. So, bahala na yung may-ari nito kung anong gagawin niya. So, hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Paalam!